Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, everyone. Today is December 3, 2025. December 3, 2025 is Wednesday. First week of Advent. First week of Advent po tayo. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, the Holy Scriptures. So, Lectio Divina po di tayo. So, tulad ng dati, bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Opo, tuloy na po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, particularly ng Ebanghelyo natin sa araw na ito na ginagamit sa Liturgy of the Word sa pagdiriwang ng ating misa sa mga Katolikong simbahan. Sa mga nakapanonood po na hindi naman Katoliko ngunit Kristiyano pa rin, welcome po kayo kahit hindi po kayo Katoliko. Iniimbitahan ko po kayo na inyong usisain o saliksikin ang aking mga naibabahagi, at kung meron po kayong katanungan tungkol dito, ay maaari naman po kayong mag-comment sa aking mga uploaded videos. Pwede nyo rin po akong i-PM dahil ang Facebook account ko naman po ay nakapublic. Okay? So, ang atin pong salita ng Diyos sa pag-aaralan ngayong araw ay ang salita pa rin ng Diyos today, December 3, Wednesday, first week of Advent. And share screen na po ako para maipakita sa inyo ang Ebanghelyo para sa araw na ito. December 3, 2025, time check tayo, 5:59, 1 minute before 6. Wait lang po. Okay, wait lang po. Okay. So ito po ang ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Wait lang po, napataas ng todo. Ito po. Okay. Ang ating Ebanghelyo para sa araw na ito, our Gospel for today is taken from the Gospel according to Saint Matthew chapter 15 verse 29 to 37. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went on from there and reached the shores of the Lake of Galilee, and he went up onto the mountain. He took seat, and large crowds came to him, bringing the lame, the crippled, the blind, the dumb, and many others. These they put down at his feet, and he cured them. The crowds were astonished to see the dumb speaking, the cripples whole again, the lame walking, and the blind with their sight, and they praised the God of Israel. But Jesus called his disciples to him and said, I feel sorry for all these people. They have been with me for 3 days now and have nothing to eat. I do not want to send them off hungry, or they might collapse on the way. The disciples said to him, where we are in a deserted place, where in a deserted place could we get sufficient bread for such a large crowd to have enough to eat? Jesus said to them, how many loaves have you? They said, 7, and a few small fish. And then he instructed the crowd to sit down on the ground, and he took
the 7 loaves and the fish, and after giving thanks, he broke them and began handing them to the disciples who gave them to the crowds. They all ate as much as they wanted, and they collected what was left of the scraps as 7 baskets full. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. So makikita nyo po, wait lang po, makikita nyo po itong portion na to, naka-highlight na siya. Ito po ay verse 32 ng ating gospel na binasa from the gospel according to Saint Matthew chapter 15. Itong naka-highlight po ay verse 32. Yan po ang ating magiging susing talata. Paano mangyayari yan? Wait lang po. Stop share na po ako para makapunta na po ako sa aking notes. Okay, stop share na po ako. Okay. And so Christmas Day, eto na po, magsisimula na tayo. Christmas Day is fast approaching and we have already lit the first candle of Advent, signifying the beginning of the church year or liturgical year of our church. At this season, we prepare our hearts with joyful expectations about the coming of our Savior Jesus Christ, referring to the two comings of our Savior Messiah to us in our world. The first is when He became the Word incarnate in the womb of our Blessed Mother, the Virgin chosen to give birth to our Savior and King. Christmas Day. And the second coming will take place on the last day, where or when he will come again to judge the living and the dead. Both of which we, the challenge is we must be ready and be ever vigilant. Blessed are those servants when the masters return are doing their duty. We must always remind ourselves that blessed are those servants when the masters return are doing their duty. We must always remind ourselves that the challenge of to prepare ourselves, our hearts for both coming. Yung unang pagdating, wala pa siya sa atin, ngunit palagi din naman siyang dumadating sa atin. Sa panong paraan? Halimbawa, sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita, sa pagtanggap natin sa mga sakramento, sa misa, okay, sa liturgy of the word, sa pag-aaral ng salita, pagdiriwang ng salita, at liturhiya ng Eucharistia, ang kanyang banal na katawan at dugo sa anyong tinapay. Dumadating talaga ang Panginoon. Ngayon, sa kanyang ikalawang pagbabalik, babalik siyang muli upang hukuman ang mga nangabubuhay at nangamamatay o nangamatay na tao. And so the challenge for us is to prepare ourselves for both. Sa parehong pagdating, ihanda natin ang ating mga sarili. At this season of the year, it is becoming obvious if you are observant enough that many are now asking for something like a gift. Okay, marami nang nangihingi. Regalo ko po, ninong. Regalo ko po, ninang. Regalo ko po, teacher. Regalo ko po, nanay. Regalo ko po, tatay. Christmas gift. Christmas gift. A season of joy and a season of giving, sabi nila. A while ago, itong parehong araw na to, on this same day, I came across a few women. I came across few women belonging to an indigenous peoples group. Sila yung mga Aitas. Kita sa kanilang itsura. So mga babae sila. Naglalakad sa mga kalsada kanina sa bangketa habang nakaparada yung sasakyan ko. Bumaba ako para magmerienda. Naglalakad ang mga Aita, babae.
and they are selling things. Nagbebenta sila. As they say, ito ay mga native medicines. Tinanong ko sila kasi ano po ba yung mga dala nyo? Binibenta po namin ito, mga lokal na gamot mula sa mga lokal na mga herbs, out of local herbs, mga piraso ng kahoy na pakukuluan daw. Okay? Pieces of wood, sabi, nakakapagpagaling, pakukuluan, tapos iinumin, sabi nila, which they say are good for the common ailments. Natawa na lang ako dahil sabi nila may ibinebenta din sila para sa usog at para sa kulam. I don't know. I don't know. But I think there is nothing or none of anything medical synonymous to that. Wala namang sa larangang ng medisina pareho sa termino yung usog. Okay? Walang usog sa medical term. Walang salitang usog. Ganon din salitang kulam. Okay? And so there is none or anything medical in terms synonymous to that. Usog, pati sa kulam. Mali yung salitang I don't know. Kasi sure talaga ako wala talagang ganong termino sa medisina kasing kahulugan ng usog at kasing kahulugan ng kulam. Tapos, ang sabi ko, sige na po, hindi po ako bibili mga ate kasi hindi rin naman po ako naniniwala dyan. Di ko na lang sinabi sa akin, occult yan. Okay, sinabi, occult yan. Di ako naniniwala. Okay, pag ako may sakit, sabi ko, o masama ang pakiramdam ko, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa simbahan, nagsisimba ako. Pagkatapos ng misa, nilalapitan ko yung pari. Sabi ko, Father, masama po pakiramdam ko, may sakit ako, pwede po bang ipagdasal niyo ko? Ganun yung ginagawa ko, sabi ko sa kanila, hindi ako naniniwala dyan. Pero nag-abot ako. Pag abot ko ng pera, sabi nila, ano po dito sa binibenta namin? Ang binibili mo? Wala nga po akong binibili. Natuwa lang po ako kasi hindi po kayo basta nanghihingi na lang. Nagbebenta po kayo at pinagpapawisan nyo ang inyong ikinabubuhay. Hindi tulad ng iba o ng marami, malakas naman ng katawan, pero ang ginagawa, nanghihingi na lang, nang nanghihingi at sasabihin, pahingi, pahingi, pahingi. Walang masamang manghingi. Okay, walang masamang manghingi, lalo na talagang wala ng ibang paraan kundi manghingi. Ang masama, yung buong buhay mo, iaasa mo na lang sa panghingi. Yung buong ikabubuhay mo, iaasa mo na lang sa panghihingi. Kasi may dangal sa paggawa. Ang sabi ng Diyos, mula sa iyong pawis, ikaw ay mabubuhay. Doon ka kakain. Kaya may tinatawag na dangal sa paggawa. Okay? Tuwing makaka-encounter ako ng nangingi, lagi yan ang sinasabi ko, hindi masamang manghingi. Kaya lang, hindi mo iaasa ang buong buhay mo at ikabubuhay mo sa panghihingi lang. Kailangan mong magbanat ng buto, kailangan mong pawisan sa ikabubuhay mo. Natuwa ako sa kanila kasi hindi sila basta nangihingi lang. Kahit ang ginagawa nila, wala naman akong paniwala doon. Hindi ako naniniwala doon na may ano yung sa akin talaga occult practice yon. At sa ating simbahan, pinagbabawal talaga yon. Kung masama ang pakiramdam mo at may sakit ka, mabuti pa, magdasal ka, magsimba ka, at humingi ka ng dasal, panalangin. Tulungan niyo po ako, Padre, masama ang pakiramdam ko, ipagdasal niyo po ako. Ganun talaga ginagawa ko. Okay? And so, hindi tulad ng iba, malakas naman ang katawan, pero nangihingi lang. Hindi, mas matindi pa doon kung minsan nanloloko pa nga eh. Nagkukunwari na may kapansanan, may problema sa katawan. Okay? Pero ang totoo, hindi naman. Maraming manloloko. Marami talagang manloloko.
at lalo sila pang naglalabasan sa panahong ganito, sinasamantala nila ang panahon. Sabi nung mga Aita, salamat sa bigay mo. Sabi ko sa kanila, kailan po balik nyo sa Zambales? Opo, bakit nyo po nalaman? Alam ko kasi kayo, mga taga, doon usually, mga taga Zambales. Ay, pagkatapos na po ng Pasko, sabi nila. Sabi ko, ingat na lang po kayo sa mga kalsada ng Kamaynilaan at syudad kasi marami talagang salbahe dito. Sabi ko sa kanila, ayun, nagiwalay na kami. So today's gospel, by the gift of discernment, we perceive, makikita natin or we can perceive na itong si Jesus, Jesus is truly compassionate. Yun nga yun. Okay, yun nga yun, yung naka-highlight kanina. Okay, ano yung naka-highlight kanina? Pabalikan kong basahin. Verse 32. But Jesus called his disciples to him and said, I feel sorry for all these people. They have been with me for 3 days now and have nothing to eat. I do not want to send them off hungry or they might collapse on the way. I feel sorry for the people, for all these people. They have been with me for 3 days now and have nothing to eat. Yun ang sabi ni Jesus. If you can read between the lines, I do not want to send them off hungry or they might collapse on the way. Is a clear what? In other translation, Jesus felt pity. Okay, sa mga tao. Jesus felt pity. Okay, for all these people. I feel sorry or I feel pity for all these people. If that is not love, if that is not love, or if that is not mercy or compassion, ano talaga yan? What is that really? In other translation nga, yun nga, Jesus was moved with pity for the people. Yon, yung nasa ibang translation, hindi I feel sorry, kundi moved with pity. So the problem with compassion or pity, being not able to exercise this, the pity itself, okay, the problem with compassion or pity being not able to exercise is because of talaga selfishness. Talaga selfishness. Kaya hindi makapagpakita ng malasakit at tawa is because marami sa atin makasarili and selfish. Too much concern about the self, the sarili, more than the welfare of others. We do not really learn the value of kenosis. What is kenosis? The self-emptying. The self-emptying. He, sabi ni Jesus, he who loses his life for my sake and for the sake of the gospel are those who will be greatly rewarded. Si Jesus ang may sabi nun. Si Jesus ang may sabi nun. He who loses his life for my sake and for the sake of the gospel are those who will greatly rewarded. They will be blessed. Jesus said that. And because Jesus said that, we must believe that. And compassion begins when we put ourselves into the shoes of others. Yung mailagay natin ang ating sarili sa katayuan ng iba, lalo na yung ibang yan ay nangangailangan. Compassion begins when we put ourselves into the shoes of others. Okay? In other terms, ito yung tinatawag na empathy. Empathy, the ability or the sensitivity to put ourselves into the shoes of others. Empathy. When we put others' welfare above than ours, the self-centered, the I, the me, and myself. A sensitivity about the needs of others.
Yan ang nawawala. Nagiging manhid tayo sa pangangailangan ng ibang tao. Okay? Sensitivity about the needs of others and be able to respond about these needs. Nangangailangan ng maraming tao. Kaya lang, maraming tao nagiging manhid pa rin kahit obvious na ang pangangailangan ng marami dahil inuuna ang sariling welfare kaysa sa welfare ng ibang tao. Kaya namang tumulong, hindi magawa. Bakit? One, because makasarili nga, selfish. Ikalawa, hindi lang selfish, sakim, greedy. Ang dami ng meron sa kanya pero hindi pa rin tumulong kasi ayaw tumulong kasi sakim. Sakim, kasakiman at pagiging makasarili. That's plain and simple. Kailan tayo matututo niyan? When are we going to learn that? To empathize sa kalagayan ng iba. Okay? Para maging compassionate. When are we going to practice that? The empathy, the sensitivity, the compassion. When are we going to learn that? When are we going to practice that? Yan ang malalaking katanungan. At kailan nga ba talaga? At kung hindi ngayon, at kung hindi tayo, sino at kailan? Sino at kailan? Kung hindi tayo magpapakita ng awa, malasakit sa kapwa nating nangangailangan, kailan pa tayo magpapakita ng awa at malasakit na yan? Kailan pa? Kaya ang mga taong maawain sa mga taong nangangailangan, anong pangako ng Diyos? Sa mga maawain, sila'y kaawaan. Kaya tuwing makita ka ng mga taong nangangailangan at nakaramdam ka ng awa, isipin mong mabuti, pinagpala ka pa rin. Pinagpala ka pa rin. You are blessed. Because maraming tao manhid sa pangangailangan ng kapwa-tao. Kahit ang pangangailangan ng kapwa-tao, obvious na. At hindi lang manhid, ang sakim, may kakayanan namang tumulong, maraming resources na nasa kanya para tumulong, pero hindi pa rin gawin dahil ayaw magbigay. Ayaw magbigay, masyadong sakim kung anong meron siya. So, yun. So, ganon. Ako po prangka din naman po ako. Diretsahan. Ang nakita kong mali, ang naobserbahan kong mali, talagang mali. Sasabihin ko po yan, tapatan. At apologetic din naman po ako. Pag ako mali, at alam kong mali, ay hindi mataas ang ego at pride ko para sabihin at aminin. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Karaniwang dasal ko, Lord, wash away my iniquities. Lord, wash away my iniquities. Panginoong Yesus, hugasan mo ang aking mga kasalanan. Okay? Ang mga kasalanan, totoo naman yan eh. Lahat naman ay nagkasala. Pero, di natin pwedeng sabihin kung sino ang walang kasalanan siyang unang bumato. Hindi natin pwede rin sabihin na maawain naman ng Diyos. Maawain naman ng Diyos kung sinong walang kasalanan siyang unang bumato. And so therefore, kung gano'n ang isip mo, gagawa ka na lang ng gagawa ng masama, sasabihin mo, maawain naman ng Diyos, kaawaan naman niya ako, wala namang perpektong tao, lahat naman ay nagkakasala. At dahil ganun ang isip mo, tuloy-tuloy ka sa paggawa ng mga kalokohan at atraso sa Diyos at sa kapwa-tao. Hindi pwedeng ganun. Kasi may tinatawag na divine justice. Divine justice.
hindi ka talaga makalulusot dyan. Parurusahan ng, parurusahan ng dapat parusahan. Magagantimpalaan ng dapat gantimpalaan. Mari makalusot ka ngayon sa mundo, pero sa kabilang buhay, pagharap mo dyan, ayan na ang divine justice. Nagnakaw ka, hindi ka nakulong dito sa mundo. Okay? Hindi ka napusasan, hindi ka nahuli, nanloko ka, di ka napusasan, di ka nakulong, nakaligtas ka sa mundo. Tinapalan mo ng pera mga dapat tapalan para hindi magsalita sa iyong mga kasalanan. Nakalusot ka, nakapagpalusot ka. Pero sa kabilang buhay, pagharap mo, sinasabi ko sa iyo, mangyayari talaga yan. And tinatawag nating divine justice. Darating talaga yan sa buhay natin. Kaya nga, sa ikalawang pagdating, di ba? Sa unang pagdating, ipinanganak siya bilang manunubos. Okay? Yan ang ating inaantabayanan sa kasalukuyan. Okay? The Christmas Day. Eh ano naman, may pangalawang coming. The second coming. Ayan, sinasabi ng ating pananampalataya. The second coming. The second coming, He will come again to judge the living and the dead. Nasa buod ng ating nasa buod ng ating pananampalataya. Let us now profess our faith. Sabihin ganon. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Dire-diretso yan, dire-diretso, dire-diretso. Hanggang makarating ka dun sa, and He will come again to judge the living and the dead. And so, pag hindi ka naniwala dyan, na talagang totoo yan, haharapin mo yan, edi walang hanggang kaparusahan talaga ang haharapin mo. Kung maniniwala ka at hindi naman totoo, which I'm sure hindi naman totoo na totoong hindi totoo yan, kundi talagang totoo yan. Ang totoo yan, totoong may Diyos. Nasabi ko po sa inyo, dumating na ako sa estado ng buhay ko. Konfirmado na ako. Totoong may Diyos. Naranasan ko sa buhay ko, totoong may Diyos. Kaya buong paniniwala ko dyan. Totoo yan. At totoong may Diyos at totoong haharap ka sa Kanya. Huhukuman ka niya ayon sa iyong mga ginawa. Kalunos-lunos, kaawa-awa ka. Kung, ayon, sasabihin, tinimbang ka, ngunit ikaw ay kulang. Ikaw ay nagkulang. So, wag sana tayong dumating dyan. Huwag kang dumating dyan at ako, nagbabayad puri ako sa aking maraming atraso sa Panginoong Diyos. Kaya nga isa sa favorite song ko Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Okay? I was once lost, but now I'm found. Nagbabayad lang ako sa marami kong atraso. Kaya ko rin naman ginagawa ito. At hindi lang nagbabayad atraso, nagpapasalamat din ako sa maraming biyayang mayroon ako. May mabuti akong asawa, may mga anak akong mababait. Biyaya yon. Nagpapasalamat ako at nagbabayad puri. Hindi ko naman po alam kung gagawin nyo rin ang katulad. Diyan na po natin tapusin. Okay? So, pasensya na po talaga kayo. May pagka-prangka po kasi ako eh. Again, pagkita ko, mali talaga yan. It's not the right thing. Talagang, baprangkahin ko yan. Pero pag ako mali, at ako di naman ang pinrangka, at alam kong talagang nakita kong ako mali, aaminin ko rin naman yan at mag-apologize ako. Apologetic din naman po ako. Hindi mataas ang aking pride. Hindi mataas ang aking ego. Galit nga ako sa mayabang.
Tapos ako magyayabang. Wala pong pagyayabang. Kapag alam kong mali ako, mali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Ganun akong klase ng tao. So magandang gabi po sa inyong lahat. Tapusin na natin kung saan tayo nakarating. So magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. God's legions of angels, pray for us. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Aaron po ito. Hanggang sa muli.